Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon sa tanan. Marami tayong nakikilala, mga taong sa kanilang sarili ay naaawa. Sinasabi nila na mula pa sa pagkabata, mga magulang sa ibang tao lagi silang ikinukumpara. Sinasabing sila raw ay mahina dahil wala kung anong mayroon ang iba. Sa ganitong paghahambing, ano pa ang iisipin? Ang iba ay mas mabuti, mas maayos o mas malakas kaysa sa akin. Kanilang talino ay wala ako. Kanilang kagandahan hindi taglay ng aking pagkatao. Kaya't sa pag-ikot ng bawat araw, habang ang panahon ay sumasayaw, mga nilalang na minamaliit, gayahin ng iba sila ay pinipilit. Ang bungang mapait nitong mga paglait, isang taong ang tingin sa sarili ay kay liit. Mulat man ang mata o ito'y nakapikit, salitang masasakit sa kalooban ay umuukit. Mga ngiting may halong pait, pagkakakilala sa sarili ay ipinagkait. Ng mundong anong lupit, ang masasambit na lang sa sarili ay isang malaking bakit. Ngunit ang salmong atin ngayong inaawit, may mga titik na binabalik ang ating bait. Iba raw ang Diyos sa kapwang kay lupit. Ang hatol ay matuwid ng may kapal na kay bait. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Siya ay ama at tayo'y mga anak na minamahal ng walang patid. Bawat isa ay kanyang iniibig, ito ang nais niyang ating mabatid. Kaya ang kanyang mga tuntunin ang ating nasain. Ito ay panawagan ng ating awitin. Ito'y higit pa sa ginto, maraming nagnanais na makamit. Matamis pa kaysa pulot sa pulot na dalisay at sakdal tamis. Hindi natin kailangang paalipin sa sasabihin ng iba. Hindi lahat ng tao ay ating mapapasaya. Hindi sila ang magsasabi kung ano ang sa atin ay kulang. Hindi sa kanila nakalagak ang ating kaligayahan. Sa Ebanghelyo sinabi ni Kristo, hindi ko kailangan ang papuri ng tao. Gayon din ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia na kanyang ipinapanuto. Kailangan ba natin na kapwa-tao ay kilalanin? Kailangan bang tumulad sa makamundong sukatan upang tayo ay ibigin? Paulit-ulit sinabi sa kasulatan na isa lamang ang ating paniligayahin. Isa lang ang pagkilala na dapat ay mahalaga sa atin. Ito ay ang Panginoong umiibig sa atin, mga sulyap niya lamang ang ating asamin. Ito ang magbibigay ng talino upang sa pagkaawa sa sarili ay mahinto. Totoong anuman ang ating gawin may masasabi at masasabi ang mga tao. Ngunit tulad ni Kristo, hindi nakaayon ang ating pagkatao sa sinasabi ng mundo. Mga salitang naririnig sa kapwa, hindi sana maging batayan ng ating lungkot o ligaya. Ang mahalaga, nalalaman nating may nakakakita, may nakakabatid ng tunay nating pagnanasa. Kung saan dapat kunin ang balangkas na dapat sundin, ang salita ng Diyos ang dapat dinggin. Ito ay liwanag sa ating mga hakbangin. Kung anumang sabihin ng ibang tao sa atin, hindi dapat pangimihan, kung maaari ay di na dapat pansinin. Ano pa man ang tingin ng kapwa sa atin, hindi iyon ang susukat sa tunay na katauhan natin. Kaya ngayon itong ating awitin, nagsasabing huwag pasailalim sa hatol ng iba sa atin. Ang hustisya ng Diyos ang sa tuwinay hanapin, liwanag sa isip at buhay natin. Katarungan ng Panginoon ay nagtuturo sa atin, kalooban niya ay ating sundin, upang matamo tunay na pagkilala sa mga katauhan natin. Ang bawat isa sa mata ng Diyos ay mahalaga. Lahat tayo ay nasa isip niya. Noong isugo ang tanging anak niya, kung gusto natin sukatin tunay na halaga ng bawat isa, tignan ang inialay para sa atin ng Diyos Ama. Si Jesus sa krus ay naghirap at namatay upang panumbalikin ang bawat isa sa kagalakan ng buhay.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.